2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oy, alam ko iniisip mo. Sumasahod ka na rin ba dito sa YouTube? Monthly ka rin bang nakakasahod? O nag-iiba-iba yung sahod mo kada buwan? Gusto mo ng usapang sahod? Pues, patapusin mo yung video na to. Ito yung ina-expect nating sahod nitong unang buwan ng taong 2026. Yung sasagutin natin lahat ng mga katanungan about sa sahod natin dito sa YouTube. And yung mga tanong na, ma'am, may mga times ba na hindi ka ba nakakasahod monthly? May mga times ba na hindi mo nare-reach yung threshold? Sige, sasagutin natin yan. At sasagutin din natin bakit ba paiba-iba yung sinasahod dito sa YouTube. So may certain factors kasi yan kung bakit paiba-iba at hindi consistent yung ating sinasahod dito. Hello mga ka-creators! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. So, disclaimer guys, ginawa natin yung content na to, ginawa natin yung video na to, hindi para mag-flex at magyabang ng ating sinasahod. Ginawa natin to para sa mga baguhan, para sa mga kapapasok pa lang dito sa YouTube. Magkaroon sila ng idea, magkaroon kayo ng idea, ma-imagine ninyo na, ganun pala talaga yung reality ng sahuran dito sa YouTube. So magkakaano nga ba? Pero guys, warning lang ha. Kasi baka sobrang nag-i-expect kayo. Diba? Ayoko kayo ma-disappoint. Pero hindi rin naman ito level ng pang, alam mo yun, yung pang toyo at mantika. So yun naman, kahit paano medyo angat-angat naman ng konti doon guys. At kung nag-YouTube ka kasi akala mo easy money dito, well, maupo ka muna dyan at mag-usap tayo. So walang filter, walang sugar coating, walang yabang dito guys. Walang fake guru energy dito, okay? January earnings mga ma'am sir, makikita nyo dyan is nasa $251 tayo. So kung sa peso yan, kung i-compute natin, siguro naman nasa 14K. So yan yung ina-expect natin na sasahurin this month sa 21st to 26 ng January. Ngayon naman, sasagutin natin yung question na, Ma'am Jem, there are times ba na hindi ka nakakasahod monthly? Pagkakataon ba na hindi mo nare-reach or hindi mo po na-reach yung threshold ng $100? Oo naman. O ito mga ma'am sir, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Syempre, gusto nating maging transparent naman din sa ating mga subscribers, sa ating mga supporters dyan. So, ayan, papakita ko sa inyo. Makapansin nyo dyan, so start ng August, no, up to December. So, dyan nagkaroon tayo ng consistent monthly tayo sumasahod. Kung makapansin niyo from July, pababa ng January, so hindi na po consistent yung ating sahod. So, yan na yung mga times na in-overcome natin yung ating mga violation, yung ating restriction na natanggap sa ating channel, yung mga challenges natin sa ating channel. And kasama sa buhay yan guys, as a content creator. So hindi ako nahihiyang i-flex sa inyo. Yan yung dahilan kung bakit hindi rin consistent yung ating monthly niyan. So from July, pababa ng January. Medyo humina dahil switch ng niche ko. Dahil yung dati kong niche na nakasanayan ko, on which is doon ako nakakasahod ng monthly. So, that was year 2024, unti-unti nang binabawal dito sa platform na to, dito sa YouTube. Masasabi ko guys na hindi ka legit na creator dito sa YT kung hindi mo na-experience magkaroon ng mga strike na yan, mga violations na yan. Yan yung magpapatatag sa'yo, yan yung magpapalakas ng loob mo lalo dito sa YT. Pakita ko guys sa inyo, so ito yung last year. So, merong mga gap, mga bungal-bungal na buwan na wala tayong sahod. So, yun yung kinikwento ko sa inyo kanina na mga times na nagkaroon tayo ng violation. And sabi ko nga sa inyo, ano bang ginagawa kapag nagkaroon ng restriction or violation? Di ba, pina-private natin yung mga videos. Napakarami kong videos na pin-private nun. So, para lang hindi matuloy talaga na mawala yung channel na to. Okay? So, ano ang mangyayari? Ano ba yung resulta nun kapag ang dami nating mga videos na pin-private? Unang-una, kung monetize channel ka na, syempre, yung revenue mo talaga, taba. Lalo na kung yung mga videos mo na yon na pin-private ay maganda yung takbo ng views. So, what do you expect guys? Bababa talaga. Kung makapansin ninyo, is lately lang talaga ako last year nag-switch sa ganitong niche, ganitong content na YouTube tutorials. Yung mga niche natin before guys, no, is about mga online platforms. And akin kasi, meron akong goal. Ano yung goal? Siyempre, makasahod. Tayo naman ang pagiging monetized channel natin kung hindi naman tayo sa sahod, di ba? So,
ang goal ko is yun. Kailangan meron akong ma-discover na niche na alam kong magiging okay ulit yung analytics ng channel ko. Kasi sabihin ko sa inyo guys, grabe yung ano ko niyan, yung analytics ko niyan, ng channel ko ng mga panahon na yan. Pula lahat, bagsak lahat. Masakit man sa mata pero hindi ko tinitingnan yun eh. Kasi positive pa rin tayo. Diba? So, laban lang, positive lang sa mga pinanghihinaan dyan. So, laban lang guys, tuloy lang. Lalo-lalo na yung mga monetized channel dyan. Huwag niyong isusuko yung channel na pinagpaguran nyo. Pinaghirapan nyo yan eh, ma-reach yung requirements. Mahirap kaya ma-reach yung 4K watch hour na yan, tapos hayaan nyo nang mawala yung channel ninyo. So, ayan, balik tayo dyan guys, sa bracket ng monthly na natin last year. So, makikita nyo dyan, nagsasabi tayo na totoo na hindi pare-parehas yung sinasahod natin monthly. Makikita nyo dyan, di ba? Paiba-iba. At least magkaroon kayo ng konting knowledge when it comes sa sahuran dito sa YouTube. Parang bigla ako nauuhaw sa topic natin ngayon. But anyway guys, willing naman akong i-disclose sa inyo lahat to kasi wala namang problema sa akin and wala naman tayong, alam mo, hindi naman tayo sikat. Diba? Para isikreto natin yung mga ganyang bagay. Ang akin lang naman is para, diba, magkaroon kayo ng idea if ever na kayo naman ma-encounter nyo rin yung mga ganitong, alam mo yun, mga ganitong challenges sa ating channel. Kasi darating yung time na magkakaroon talaga tayo ng challenges as a content creator sa mga channel natin. Sabi ko nga, hindi ka matatawag na legit na content creator dito sa YT kung hindi mo experience yung mga strike na yan, yung mga reuse content na yan, yung mga iba't ibang mga violation dito sa YT. Pero hindi ibig sabihin nun na suko na lang if ever na mangyari sa'yo, dumating sa channel mo yan. So, ilaban mo pa din kasi pinaghirapan mo yung channel mo. If ever na kailangan mo talagang, di ba, to say goodbye sa mga videos na yan, even million views pa yan, let it be kasi kaysa naman mawala yung channel na pinaghirapan mo. So, usapan natin, bakit ba paiba-iba yung kita dito sa YouTube? Isa sa mga factors na nakaka-apekto, kaya paiba-iba po yung ating kinikita dito sa YouTube, is yung ating views. So, hindi naman araw-araw ay pare-parehas yung views natin. So, may times na bumababa, may times na biglang tataas yan, lalong-lalo na kung meron kang videos na biglang sumipa yung views. So, ano pa yung ibang factor? So, isa dyan is yung watch time. So, sabi ko nga sa inyo guys, di ba, mas matagal and mas mahaba yung mga videos na ina-upload natin at mas mahaba yung panonood ng mga audience natin. So, mas malaki yung po pwede nating sahurin o yung amount na ma-earn natin. So, pangatlo naman yung tinatawag na RPM, Revenue per Mil. So, yung RPM kasi natin guys is naka-base yan sa niche natin. Sabi ko nga sa inyo, yung sahod o yung binibigay na sahod ni YouTube, may bracket kasi yan. Depende sa niche. And also, sa RPM, nakadepende rin yan, guys, doon sa kung anong mga bansa nanonood yung mga audience ninyo. So, isa rin na tinitingnan is by season. So, may season din kasi na paldo. So, may season din na, alam mo yun, taghirap. And mga ma'am sir, please take note, lalo na sa mga baguhan na iniisip na hindi porket malaki yung subscribers ng ganitong channel is automatic malaki na yung kinikita niyan. So, merong mga 10k subscribers na mas malaki yung kinikita niyan kaysa doon sa may 100k subscribers. So, merong nangyayari niyan dito. 'Di ba? So, bakit nangyayari yun? Kasi itong si 10k subscribers, sabihin natin mas may strategy, mas pinagpaplanuhan niya yung mga content niya, mga video niya. Kaya mas marami siyang earnings. No, mas marami siyang views. Po, yung iba kasi nakatingin yan sa subscribers count. 'Di ba? Yung mga wala pa masyadong knowledge about dito sa YT, iniisip na, ala, sobrang laki na ng subscribers niya. Ang laki na ng sinasahod siguro nito. Baka milyon na yung sinasahod nito. Most of the time, hindi po yan nakabase sa subscribers count yung ating kinikita dito sa YT. Yung mga ma'am sir, lahat ng mga, alam mo yun, yung mga ibang mga nakakaangat-angat na creator, mga Pinoy creator dito sa YT, na pagdaanan niyang zero earnings, maliit na earnings nung simula, pero nagpatuloy sila, di ba? Again mga ma'am sir, itong topic natin ngayon, itong video ko na to, sinishare ko sa inyo, shinare ko to sa inyo, walang sugar coating, walang pagpapanggap, walang kung ano man. Ayan, gusto ko lang ma-inspire din yung mga baguhan, yung mga nagsisimula pa lang dito sa YouTube, and at the same time, no, ma-imagine niyo yung totoong
alam mo yun, yung reality ng sahod talaga dito sa YouTube. So, para malaman ninyo na, okay, sa ganitong dami ng subscribers, sa ganitong mga views ng mga videos, kasi ako, makikita ninyo, ayan, ilalagay ko dyan, diba? Makikita ninyo, ganyan lang yung mga views ng mga videos ko. So, mostly, yung mga videos na yan, ayan, i-flash ko sa screen. So, yung revenue natin monthly is dyan po nanggagaling sa mga videos na yan. Although meron pa rin sa mga luma, sa mga old, pero pakonti-konti na lang. So mostly is nanggagaling talaga po dito sa mga content natin about YouTube tips, mga YouTube tutorials. Siguro kung hindi ako nag-switch ng niche, hindi ko tinry mag-explore, so hindi ko alam kung mag-i-improve yung ating salary dito sa YouTube. I don't know. Kasi ako talaga sumugal lang din ako at tinry ko rin talagang lumabas sa comfort zone ko. Makita ko na meron ding progress kahit papaano. Kung i-compare ko sa last year. So ayun mga ma'am sir, kung ikaw ay monetized channel, papansin mo na hindi talaga gumagalaw yung revenue, hindi talaga nadadagdagan. What if lang naman, 'di ba? Ito ay advice lang naman as a friend, as a content creator dito sa YouTube. Why don't you try to, alam mo yun, mag-explore ng ibang niche? Who knows, baka yung niche na matry mo, pala sisipa yung revenue ng channel mo. Diyan ka pala magkakaroon ng consistent na sahod. Diyan ka pala makakasahod monthly. So, ayun lang. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na huwag kayong matakot mag-try. Kasi kung irali natin yung takot natin, guys, hindi tayo mag-grow. Hindi natin makikita yung progress ng channel natin. So, ayun mga ma'am sir, I hope no, kahit papaano na-inspired ko kayo, may mga na-inspired mga baguhan dyan, and kahit papaano nagkaroon kayo ng idea about sa sahuran, kung papaano ba nag-work yung sahod dito sa YouTube, kung bakit ba paiba-iba yung kinikita dito sa YT. If you think na nakatulong sa inyo, nagustuhan ninyo, na-inspired kayo, please like and subscribe at hit nyo na din po yung ating notification bell dyan sa ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So, ayun mga ma'am sir, before I end, shout out to Team Pasible. You can subscribe to their channel, guys. And shout out to Sir Kirk. If you are a fan of Mobile Legends, you can also subscribe to his channel. Shout out to Sir Leon Morales. Shout out to Sir Izumu TV. If you're a fan of animals and plants content, you can subscribe to his channel. Next, please also support her channel, Ma'am Provincianang Lacuachera. Shout out to Ma'am Jerfy Vlogs. Matagal na po siya dito sa YouTube. You can also subscribe to her channel. And shout out to Coloring Fab. If you are a fan of arts and coloring, artworks here on YouTube, you can also support and subscribe to her channel. And shout out to the newest member of our channel, Ma'am Nikki. Her channel is Nikay Padaba. It's more on YouTube tips and YouTube tutorials. You can also support and subscribe also to her channel. And of course, gusto ko rin pasalamatan syempre yung mga bagong subscribers natin, yung mga loyal subscribers natin, yung mga loyal supporters natin dyan lagi sa comment section. Ayan, thank you so much guys sa inyong suporta. So, ayun, I wish na lahat tayo is success dito sa YT. So, yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!